ngayon guys dahil kakabalik ko lang dito sa school. So, kanina kasi nakabalik na ako ng school. And ngayon kakagising ko lang kasi ginising ako ni mami. Nung pagising ko, umalis sila. Pumunta silang signal at iniwan nila ako dito mag-isa. Pero isipan ko na mag-video muna ngayon kasi naboboring ako ngayon. So, guys, may ikakwento ko sa inyo. Kagabi kasi nangyari na naman yung ikinilanta ko sa inyo na yung minuto ako. Paano naman kasi guys? Nung una kasi, kagabi kasi, may nandam ako lumayakap sa akin. At akala ko, nagtulong ko lang ako, parang ko lang sa katawan ko, yung nararamdaman ko lang, parang hangin lang. Pero tunay talaga guys, pinamiyakap sa papagano, ayan, ganyan. Kinaliputan ako ng time na yun kasi wala namang katao-tao dito sa kwarto ko at ako lang mag-isa dito na tutulog ko tuwing gabi. Wala naman pumapasok dito kagabi. Lahat sila nandito sila sa kwarto nila lahat. Mga kapatid ko dito sila sa mga kwarto nila. And ako, mag-isa lang ako sa kwarto ko ay wala namang gumugulo sa akin na tao. At wala nga namang tumakatok sa pintuan ko na parang ganyan sa pintuan ko. Wala pa naman guys. Ano naman ako narinig na katok. Basta may nandam ako na yung makakapit sa akin bigla-bigla. At hindi ko nga pinansin at tumalikod na lang ako para naman wala na yung tao na yun na mayakap sa akin. Pero ayun na umalis eh. Patuloy niya ako niyakap. Pero napagtingin ko sa unaan, si mama. Patay na kasi si mama. So, dito talaga siya nakahiga dito sa may bandang ulan ko. Yan. Kung saan nakahiga, yan yung poster nakakabi. So, takot na takot ako ngayon. Baka naman yung gabi, nahingi ulit ako. Kami mama, yung nakita kong lola, kasi matanda naman siya eh. So, nagkukwento pa naman si daddy tuwing gabi, kaya nakwento niya sa amin na si mama daw ay dito nakatira. Lumipat lang daw siya dun sa mismo sa Batangas kasi ayaw daw dito tumira kasi lagi nakaka-boring. Kasi sa kanila naman kasi itong bahay, itong tinitirhan namin. Umuwi na kami dito kasi ayaw namin sa Batangas at nag-away yung mga kapatid din ng mami. Si mami at saka yung mga kapatid niya ay nag-away. Kaya kami lumipat dito sa Taguig. Kaya kami umuwi sa Taguig. Na mismong pinaganakan namin tatlo. Na mismong pinanganakan namin ni RR at Ran Paul. Dito sa Taguig dito. So kaya ata binisita ni mama itong bahay na to kasi dito ako. Kasi ako naman ang apo niya. Kaming tatlo, mga apo ni mama. Hindi nilang alam yan. Pero ang tunay na clue is dito talaga daw nakatira si mama dati. Kaya pala daw binisita ni mama ito. Lahat ng bahay na. Nagtanong ako kay daddy noon kasi ang sabi ko noon, kanina kasi nag-story time siya sa amin pagkatapos namin kumain ng hapunan. So kumain ako kanina kasi kakagising ko nga lang kanina. Ninisang ako ni daddy. At ngayon wala naman si mami. Kasi wala na siya kasi patay na siya. Si daddy yung nagkukwento sa amin madalas ng story time tungkol kay mama. Isisyon ang mga kapatid ko na magpakwento kay daddy kung ano yung tungkol kay mama. At si mami naman ay madalis mag-story time sa amin tuwing gabi. Lumipat na lang si daddy na siya na lang daw yung magpakwento sa amin tuwing gabi. Kasi yun naman daw yung aralan namin tuwing gabi ni mami. At yun na kwento ni daddy. So, ang sabi ko, nagtanong ako kanina kasi nagkwentuhan na kami, diba? Nag-story time si daddy sa amin.
So, nagtanong ako kay Daddy, Daddy, bakit nung kagabi may namdama akong yumayakap sa akin? At doon sa bandang puting unan, doon ako nakatingin. Doon nakahiga, yung parang matanda. Pero kamukha ni Mama. Tanong ko kay Daddy. Ang sabi niya, binisita daw, ibig sabihin ni Mama itong bahay niya kasi namimiss niya daw. Kaya pala, binisita kami. At nagtanong nga rin yung mga kapatid ko na si R.A. at si Ranpol kung bakit may umayakap din daw sa kanila kagabi. So kami tatlo, binisita kami ni Mama. Ibig sabihin, hindi lang din to bahay ang binisita ni Mama, pati din kaming tatlong apo niya. Kaya lilibutan ako guys, tumataas yung mga malahibo ko katawin nag-star time ako sa inyo kung ano yung i-share ko sa inyo kung ano yung nilalaman namin tungkol kay Daddy. Mag-comment lang kayo kung ano ang ikakwento namin ng story time sa inyo. Dito sa channel ko. So nga guys, nag-isipan ko kahapon na doon matulog sa taas. Special po siya, pero mas Eh kaso naisipan ko, nagsisunod lang ako, hindi dito ako matulog. Dito sa pinagtutulugan ko, bumalik na naman ako sa pinagtutulugan ko. Gumawa lang ako ng paraan para matanggal yung mga pinaglalagay ni Mami dito sa mga dito sa ano ko. Yan nga pala si Mami. Si Dad na lang kami mayroon. Kaya si Daddy yung naglagay dito ng mga dapat ilagay dito sa kwarto ko. Dahil lahat ng kailangan ilagay dito sa kwarto ko, talaga nilagay. Hindi sa mga kwarto ng mga kapatid ko. Minsan marami naman nakalagay din doon sa kwarto ng mga kapatid ko. Kaya pala naiinit yung mga kapatid ko dati. At ngayon, dito naman yung lolo namin. So, hindi kami natatakot kasi nandito na si lolo. Mabait naman si lola kay lolo sa asawa niya. Siyempre, asawa yan. Dapat pala mabait siya sa asawa niya. So, story time na naman. At hindi lang yung ikwento ko sa inyo, yung mayamakap sa amin kagabi. Hindi lang yun, yung naisipan kong ikwento sa inyo. Kasi, naisipan ko rin na magkwento sa inyo ng yung pinaka-super ghost dito talaga sa bahay namin, sa bahay ni Lola. Kasi kwento daw sa amin at nabanggit pa ni Daddy. Nagtanong ako kay Daddy kung marami bang ghost dito sa bahay ni Lola. Sabi niya, oo, marami daw. Super rami mga ghost dito sa bahay ni Lola.